isang malaking palaisipan at kung bakit bigla ang ipinatigil ito hong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na may kinalaman dito po sa flood control anomaly. Ngayon ho mga kababayan ay samot-sari ho at iba't iba ang mga anggulo at mga hinala kung bakit itinigil ito hong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. So dito ho ay kumpirmado na ho na hindi po matutuloy at kinansela na dapat ho ay sa Miyerkules meron pong hearing ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. Pero yun nga ho ay hindi na po tuloy at ipapakita ko siya, i-explain ho natin o reripasuhin natin yung kanyang mga pahayag o mga kababayan, yung kanyang explanation kung bakit itinigil pansamantala ito hong pagdinig ng Senado. So sabi, pansamantala lang. At pero wala hong nakalagay na kung kailan ulit manunumbalik yung pagdinig. Ito, panoorin natin mga kababayan, ito hong report na may kinalaman at nagkukumpirma na kung saan ay ipinatigil, inihinto kinansela itong Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa napakalaking anomalya ng dekada dito po sa ating bansa, itong flood control project. Ito ho, panoorin po ninyo itong report na ito. Pansamantalang isususpende ang public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Yan ay ayon mismo kay Senator Sherwin Gatchalian. Kinumpirma rin ito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mababatid na isasagawa dapat ito sa darating na Miyerkules kung saan ipinatawag ang ilang DPWH officials sa Region 4B. Sa ngayon, wala pang bagong schedule ang Senate Blue Ribbon Committee. Okay, so yun po, kinumpirma po ni Senator Wing Gatchalian at mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson at maging Senate President Tito Soto ay kinumpirma na hindi po matutuloy ito hong pagdinig. At kasi ang sabi ho ni Senator Soto ay yung cancellation until further notice. So abangan na lang kung kailan ipagkapatuloy ito hong pagdinig. So dito ho mga kaubayan ay ang dami na ho ng mga malilikot ng isip at ang sinasabi bakit kaya ipinatigil pasamantala. Pero ang sabi ho ay para raw ma-maximize ang diskusyon at chinek daw ho sa DOJ ni Senator Lacson kung okay na raw po itong sinasabing supposed tell-all affidavits ng mga diskaya. Yun ho. Mukhang hindi pa raw tapos, pati yung sa Manila RTC, yung investigasyon sa posibleng violation ng notarized document na may kinalaman dito po kay Sergeant Gutesa at yung si Attorney Espera. Pero alam niyo ho, yung kay Sergeant Gutesa, wala na nga ho yun Sinabi na nga mismo ng mga kilalang abogado na moot in academic, hindi na po issue ito hong pagnunotaryo kung hindi ba siya ang pumirma, yung abogadong yun o anuman. Wala na ho issue kasi humarap na po sa Senado ito pong si Sergeant Gutesa. Yun ho mga kababayan. Kaya nga ho ang sinasabi, yung naging testimonya ni Sergeant Gutesa, yun na. Yun ho ang mas makapananaig. Wala na ho yan. Kasi marami na ho mga resource person, di ba, sa Senado, na wala naman hong affidavit na isinusumite, pero yun na po binabigyan bigat yung kanilang testimonya. Dahil sa under oath, nanumpa naman po sila sa panahon po ng pagdinig ng Senado. Pero isa po yan sa mga inirarason ho ni Senator Ping Lacson. So, parang masyadong malayo na ho mga kababayan. Kaya dito ho, ay ang marami rin ho ang nagsasabi at kasi nung umabot po ang mga aligasyon sa agwado na raw ho. Birin mo, ang isa ho sa palaisipan dito, nag-deliver di umano ng mali-maletang pera mula kay Saldico. Tapos, idinaan doon sa bahay di umano ni dating Speaker Romualdez sa McKinley sa Makati. Pagtapos,
kung kay speaker lang ho yun, dapat ibinagsak na lahat doon. Di ba, sa Makati? Bakit dinala pa rito sa Aguado? O na, bagamat bahay din yan ni Speaker Romualdez, bakit doon kailangan na dalhin yung pera? O kung pagkakasihan natin, yung sinasabing akusasyon at pahayag ni Sergeant Gutesa. So, anong purpose doon? Bakit dinala pa sa Aguado? Parang lumilitaw, magiging perception, mga kababayan, yung perang yun ay hindi lang kay speaker. Kanino pa kaya? Bakit doon din la? Aguado, Malacanang, malapit lang. Isang kalsada nagpagitan, itong Aguado, tapos isang tawid mo lang, ayan, harap na Malacanang. So, kayo ho ang bahala mag-isip. Para kanino yung pera? So, yun ho, at ang sinasabi na ko, nataranta na raw di umano, yung mga maring sumabit dito po sa isyung ito at 'di ba mismong si Gutesa binanggit ho si Speaker Romualdez tapos si Senator Chis Escudero. So ang sinasabi di umano ay ang dahilan kung bakit posibleng kinansela ito hong flood control project o flood control hearing ng Blue Ribbon Committee ay para mapakalma. Kasi yung tumbok ko ngayon ng usapan dyan po sa Senado ay nakatuuna, lagpas na po kay Saldico Hindi na po kay Saldico. Umabot na po kay dating Speaker Romualdez. Yun ho mga kababayan. Kasi nung una, ang gusto lang ho na dapat hanggang kay Saldico, stop na. Yun ho. Pero mismong may mga pahayag, di ba? Itong si dating Congressman Saldico na hindi naman makalulusot ito hong budget na ito kung siya lang. Tama naman, hindi lang naman siya nag-aaprobaho niyan. Yung dalawang kapulungan ng Kongreso at pipirmahan yan mismo ng Pangulo para maging batas. Kasi yung budget to, batas to yan Kaya pag pirmado niyan, magiging General Appropriations Act. Kayo ho mga kababayan, ano ang hinala nyo? Pananaw, bakit ho itinigil itong pagdinig, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At basta kung ano-ano mga rason o alibay na kesyo hindi pa tapos yung affidavit, dali lang gawin ho niyan. Isang oras lang ho yan gawin. Isang araw. Sabi natin, sige, isang araw. Merkulis pa naman ang yung dapat na naunang hearing So, kayo ho ang magsalita, mga kababayan. Pero ako, ang pananaw ko rito, mga kababayan, parang gustong palamagin ng issue. Kasi napakainit ho ngayon Talagang bukang bibig ho. Lahat po ng mga Pilipino ay ito hong kanilang galit sa gobyerno yung nabisto ho sa anomalya sa flood control project. At siyempre lahat po galit po sa gobyerno Ito po kasi ay isa po sa napakalaking iskandalo at uri ng nakawan sa pondo ng bayan. So, sa aking pananaw, mga kababayan, gustong palamigin ng issue, pakalmahin ng tao, so itigil ang investigasyon, para kasi pag may investigasyon, marami nagsasalita at marami sumusulpot ho ng mga ebidensya na baka umabot ho hanggang taas. Yun ho, at baka hindi na nila kaya mapigilan. So, kaya ito rin ho, mga kababayan, ang nagiging dahilan at may mga senador, mismong si Senator J.B. Ejercito, nalilis daw po yung issue sa Blue Ribbon Committee at, di ba, kaya may mga kasama po sila sa Senado. Kapwa niya senador, nag-iisip na kumalas na po, sa mayorya. Kapag kumalas po sila sa mayorya, may mga report na 5 sila. Wala na, tapos na. Kasi 4 lang ho ang kailangan Siya po ang minority ngayon. Ang kinakailangan lang ho na bilang para magpalit po ng Senate President ay 13 lang po. 12 plus 1. Simple majority. So, 4 lang ho ang kumalas, tapos na ang kwento. Kasi ngayon, nasa majority ho ngayon, nakakampi ni Soto at Lacson, yung dalawang Villar, Camille at Mark. Tapos si Pia Cayetano, siyempre kung ang magiging Senate President, yung kanyang kapatid, na si Senator Alan Peter Cayetano, hindi malabong lumipat yan. Tapos itong si Senator J.B. Ejercito, na nagagalit nga ho at gustong kumalas na, na sa mayorya.
So, yung apat na yan, okay na. Pasok na. Tapos na ang kwento. Pero abangan natin hanggat, siyempre, hindi nangyayari yung ganyan, mananatiling spekulasyon lang yan. Pero, dito ho mga kababayan, tayo ho, bilang ako taxpayer, dapat maipursige ito hong talagang mapanagot yung mga tunay na nagkasala at nagnakaw, maniobra dito po sa pondo ng bayan. Dapat po may managot kahit sino ka man. Di po ba? Ayun ho, wag ho tayo kung gusto ho tayong pakalmahin ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa isyong ito, wag ho tayo magsasawa. So sa bagay, nandiyan naman ho yung iba pang mga senador, Senator Marcoleta, at talagang nakaantabay at siyempre naghahanap ng mga dagdag na ebidensya para lalo pang mabunyag at madiin yung mga sinasabing sangkot dito po sa anomalya sa flood control project. Okay, so ulitin lang ho natin. Yun ho, no? Wala na hong muna na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at kasi Miyerkules so dapat yan, pero sabi nga po ni Senate President Tito Soto ay yung cancellation until further notice. So abangan na lang kung kailan at i-anunsyo ho yan. Pero sa akin pananaw, gusto lang hong pakalmahin ang nagagalit ho na taong bayan patungkol ho ito at baka hindi na mapigilan at lalo pang kung sino-sinong madamay dito po sa isyong ito. Dapat ituloy tayo huwag ho tayong manlalamig dito po sa isyong ito. Okay, maraming salamat mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa atin lahat.